sarili nilang kalahi nila, inaano na sila, kinakaya na sila, kinakasuklaman na sila, kinakagalitan na sila dahil sa sarili rin nilang kagagawan. Alam mo yun, yung mga pinagagawa nilang mga kalokohan, ganyan. Pati yung sarili nilang kalahi na nandito sa Canada, nagagalit na rin sa kanila. But that guy didn't fucking care. He didn't think that like fucking he'd kill somebody. He had no fucking remorse, and that's what these guys are all like. This guy just got caught. But they do this every day. They hit people, they crash into people, they cause accidents, casualties all the time. Since these immigrants started coming here, our truck insurance doubled up. Sometimes these Indian guys will say to me like, whoa, if I was born here, I would have my own trucking company, I would be really successful. Okay, yeah, sure, if I had it in my mind that I don't care about maintenance and I don't give a fuck to pay the drivers, I would have done it yesterday too, but I'm not a fucking thief. It's not in my nature. Yun, dito lang ako sa at mag-ano ko ay maglo-longboard, magwa one wheel ako. Kaya lang, tinatanggal ko tong ginawa kong kalokohan sa sasakyan ko. Napakadami. Ayan, mga kapitbahay namin, kung makikita nyo. Ayan, yan sila. Parang yung buong rito, hindi naman lahat, pero karamihan ng mga nakatira dito sa area namin, karamihan sa mga lahi nila. As mga itim, mga Lithuanian, mga taga Nigeria. Meron din mga puti. Ito yatang nasa harapan namin, dalawang harapan namin. Halo-halo naman, pero kami lang Pilipino rito. Pero dati, nung pagdating namin, year 2022, puro Pilipino mga nagre-rent dito kasi dito dinadala ng company namin yung Maple Leaf. Pwede ka naman mag-stay dito kunyari kasi may libre kang 2 months na pag-stay dito kapag dinala ka ni Maple Leaf. Dati 2022. Pero ikaw na magbabayad. Mahal din Kaya karamihan nagsilipatan din. Ngayon tanong nyo, bakit nandito kami? Kasi na-realize namin na mukha lang siyang mahal, pero kung kukumputin mo, kasi di ba nagtaasan na nga yung mga rent. Itong bahay na to, 3 bedrooms, 1 and a half na bathroom. Maganda siya, maayos. Nasa 1,400 lang. Samantalang yung ibang mga bahay dito na yung mga lang, nasa basement lang kayo, ganun. Halos kapresyo na neto. Ngayon, karamihan ng mga Pilipino rin dito na nagtatanong sila kung meron pang mga available na mga yung pwedeng rentahan dito. Itong sa amin nasa Tracy. Ngayon wala, puno na. Kasi kung titingnan mo, okay na rin siya sa presyo niya kasi maayos Basta maganda yung community. Kasi may mga lugar din dito na na para medyo mga pasaway din. May mga rin. Mga alam mo maraming mga addict na mga nakatambay, ganyan. Eto, malinis, maganda, mabait yung mga nakatira. Ayoko sa ganitong panahon, yung summer, dami langaw, lamok, yan. Bago ko malimutan, mag-shoutout muna tayo. Daming nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout nga pala kila Don Richard Perez ng Mars Sisig. Ito yung pumunta kami sa Winnipeg, kumain kami. Nagtatrabaho siya doon. Ito si Don Richard Perez. Working siya doon. Sabi, tumitingin siya sa akin. Sabi ko, ba't parang asama ng tingin sa akin ni Kuya? Yun pala, siya, subscriber sa nanonood. Shoutout sa iyo, Kuya. Galingan mo sa trabaho. Shoutout din kay Mel Yuncheng, kay Mark Melgar, kay Erickson Tuazon, kay Benice Cagbanwa. Shoutout din kay Virgilio Padillo, kay saka sa Team Paddy TV, kila Alexandra, Cassie, Emeline, saka Ray. Shoutout sa inyo lahat. Para nalilimutan ko kasi talaga, hindi ako sanay ng mga shoutout Pero kung kunyari gusto niyo magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba, no? Malilimutin lang talaga ako. Kaya ginagawa ko minsan pag may time, tinitignan ko lahat ng mga videos ko sa FB, sa YouTube. Kung may mga comments doon na nagpapa-shoutout, doon ako pagka naalala ko siya, sina-shoutout ko siya, no? Tingnan niyo naman yung ulo ko parang kalbo. Nagpagupit na ako kay Marlon D. Kasi masyado na makapal. Kaya tinanggal ko na yung pinanipisan ko. Shout out kay Marlon D sa aming official barber, ang Ricky Reyes ng Brandon. Hindi, magaling yan si Marlon D. Nga siya, gusto niyo magpagupit, kontakin niyo lang siya. Walang problema kay Marlon D.
O nga pala, kaya din ako nag-video ngayon. Dapat wala akong balak mag-video ngayon eh. Meron na naman tayong malupit na marites. Napanood ko to sa balita dito sa CBC about nga dito sa mga mekus-mekus. Yung balita, actually, matagal ng problema to sa Canada, 'di ba? Mga kalokohan na naman nila. Sila yung nagdadala ng ewang kung ano-anong problema rito eh. Hindi ko naman nila lahat kasi syempre marami tayong mga friends na lahi din nila. Kaya lang karamihan sa kanila ganun yung dinadala nila yung kalokohan nila sa lugar nila papunta dito sa bansa na to. Ang nangyayari, hindi lang yung bansa nila yung parang nagiging masama yung tingin ng tao kasi mga immigrants eh. Pati ibang imigrante nadadamay, di ba? Kasi syempre yung alam niyo yung sa US yung nag-U-turn na truck driver, mekos yung driver. Ngayon meron na aksidente. Matagal na nabalita yun. Ngayon iniimbestigahan yun, ongoing yung kaso nun. Ang ngayon, iniimbestigahan nila ngayon, hindi lang yun sa taong yun. Tungkol sa yung pandaraya ng pagkuha nila ng yung license nila para sa truck driving. Karamihan sa mga truck drivers na yan, sa lahi nila ng mga mekus-mekus, mga hindi marunong magbasa ng English, hindi marunong magsalita ng English. Di ba, pag kunyari ganyang driver ka, kailangan syempre nasa US soil ka or nasa Canada ka dapat marunong ka magbasa ng mga signage. At least kahit marunong ka makipag-communicate. Karamihan daw hindi. Tapos ngayon, merong video kung paano nga sila kumukuha yung sa DMV yung kuhaan nila ng mga lisensya. Yun ang nalaman nila na dinadaya nga pala nila yung mga test doon, tulad ng mga yung sa kasi merong parang bago ka magkaroon ng lisensya, meron kayong written exam na niyo sa computer. Tulad nung mga namin, hindi naman sa tracker. Ang katumbas nung DMV na yun, MPI dito. Ngayon pagka kukuha ka ng lisensya, ganun. Haharap ka sa computer, may mga questionnaires, tapos sasagutin mo. Ang ginagawa nila, nakita sa video, merong cellphone. May butas yung damit nila dito sa gitna, tapos nandun yung cellphone. Ngayon nakatapat sa computer screen yung camera ng cellphone na yun. Tapos kausap nila yung nasa labas lang, nasa sasakyan na nababasa rin yung nasa may computer. Ngayon ipipid na lang sa kanila kung ano yung sagot. Ganun katindi yung ginagawa nilang pandaraya. Kaya hindi na rin nagtataka yung US kung bakit maraming mga pumapasa na kahit hindi na marunong sa mag-English, hindi marunong magsalita, magbasa, nakakapasa. Meron pala silang mga ginagawang ganyan. Hindi lang yan. May napanood naman ako na nagrereklamo siya na ayun, pinapanood ko sa inyo yung video nila na yan. Na kahit yung pwede mong kasabihin kalahi nila kaya lang galit na galit siya, kapareho nila ng ethnicity, pero dito na lumaki, na tracker siya. Ang nangyari, pati raw siya nabubuli dahil sa mga ginagawa ng mga kalahi niya. Kahit siya pa Canadian citizen na. Nabubuli daw siya na bakit ako yung nakaka-experience ng mga ganitong pambubuli sa mga kasama niya na trackers, dahil lang kapareho niya ng ethnicity. Ang nangyayari, nasisiraan pati sila. Mga tropa natin nagbo-basketball mga basketball players siya mga yan Ang dami. May mga tropa pa lang nagba-basketball dito. Tingnan natin kung marurunong talaga mag-basketball tong mga to. 5! 5! Yung malakas! Malakas kumain! Hoy! Actually, kung gusto mo mag-basketball ako dyan, kaya lang masakit na talaga yung kamay ko. Pero yun nga, dahil sa mga sinabi niya dun yung mga yung mga katiwalian na nangyayari kung bakit sila nakakakuha ng mga lisensya para mag-drive ng truck, mga ganyan, yung mga pandaraya ng corruption sa sa gobyerno para mabigyan ng lisensya tong mga mga bagong dating na to na hindi karapat dapat mabigyan ng lisensya para mag-drive ng truck kasi
napakalaking responsibilidad ng pagdadrive ng truck kasi maraming hindi lang sarili mong madidisgrasya mo, pati yung nasa paligid mo, di ba? Nag-skyrocket daw nga ang disgrasya ng mga truck related accident sa US, sa Canada, dahil nga dyan sa mga pandaraya. Kaya nagagalit siya. Hindi lang naman yun dahil sa nabubuli siya, ganyan. Nagagalit din siya na sira sa nila, sa kanilang, yung sa trabaho nila. Sa totoo lang, itong mga mekos-mekos dito, matatalino naman sila. Kaya lang, ina-apply yung diskarte, yung katalinuhan sa kalokohan. Yun yung sa atin sa Pilipinas, madiskarte tayo, ganyan. Pero pagka nasa ibang nasa ibang country, magalang tayo, mabait tayo, sumusunod tayo. Yun ang kagandahan sa mga Pilipino. Yun ang kino-commend ng mga Canadian, sa mga Amerikano, sa mga Pilipino na kahit saan mapunta, masipag. Alam mo, sasabihin ng Pilipino, masipag yan. Tapat yan sa trabaho. Kahit anong sabihin mo yan, gagawin yan. Ganon. Sa kanila, pagka nakatungtong sila, hindi ko sinasabing lahat, sa mga mekos-mekos, pag nakatungtong sila sa bansa na feeling nila superior na sila. Yun nga, sinasabi ko sa video ko sa TikTok. Kasi nakikita ko personally, nakikita ng ibang tao, nakikita natin sa media, sa SOCMED, nakikita natin sa balita, yung sa mga nangyayari, di ba? Ano magagawa natin? Ang dami na talaga nila eh. Yung pagka nakita niyo yung sa TikTok ko na video, siguro nasa 30,000 views na yun. Ang daming mga comment doon. Kahit dito sa UK, kahit dito sa New Zealand, naka-comment doon na pasaway sila. Hanip na yan. Pero mahaba na naman tong video na to. Sinabi ko lang sa inyo yung bagong na yan, balita na yan about sa sarili nilang kalahi nila. Inaano na sila, kinakaya na sila, kinakasuklaman na sila, kinakagalitan na sila dahil sa sarili rin nilang kagagawan. Alam mo yun, yung mga pinagagawa nilang mga kalokohan, ganyan. Pati yung sarili nilang kalahi na nandito sa Canada, nagagalit na rin sa kanila. Sige na. At ako'y babalik na sa bahay. Alam mo naman tayo, on the day edit tayo eh. Parang sa kasalan. Sige na. Like, share, subscribe, yung mga ganyan. Alam niyo na yun eh. Sige na, paalam.